Good morning, magandang umaga po ulit sa aking channel at welcome po ulit sa ating Bible reading na naman ngayong umagang ito. Kahapon, binasa natin ay ang 2 Kings ng 16 to 18. So ngayon naman ay 19 to 21 naman po ang ating babasahin, ano? Ito yung sa 18 na ito yung paghahari, 'di ba? Sinabi dito ni Haring Ezekias, no? Dito ay sinabi rin dito yung pagbabanta ng mga opisyales, no, ng Assyria. So, yun nga, 'di ba? Nakarating yung balitang yun kay Haring Ezekias. Sabi dito sa 19, nang marinig ni Ezekias ang pinasasabi ni Haring Sinikrib ng Assyria, pinunit niya ang kanyang kasuotan, nagsuot siya ng damit sako at pumasok sa templo. Pinagsuot din niya ang damit sako si Eliakim na tagapamahala ng palasyo, ang kalihim niyang si Sebna at ang mga matatandang pari. At pinapunta kay Propeta Isaias na anak ni Amos. Ipinasabi niya ngayon na ay araw ng kahirapan, kaparusahan at kahihiyan para tayong mga batang dapat nang isilang ngunit hindi mailabas sapagkat ang ina nito'y wala ng lakas. Narinig sana ng Diyos mong si Yahweh ang lahat ng sinabi ng opisyal na sinugo ni Haring Sinikrib ng Assyria upang laitin, sabi dito, upang laitin ang Diyos na buhay. Parusahan nawa ni Yahweh na iyong Diyos ang mga lumait sa kanya, kaya ipanalangin mo ang mga nalalabi pa sa bayan ng Diyos. Pagdating ng mga inutusan ng hari, sinabi ni Isaiah sa mga ito, sabihin ninyo sa inyong hari na ipinasasabi ni Yahweh na huwag siyang matakot sa mga panlalait ng hari ng Assyria. Magpapadala si Yahweh ng masamang balita sa hari ng Assyria at ito'y babalik sa kanyang lupain at doon na siya ipapapatay ni Yahweh. Tapos ito nga muling nagbanta, muling nagbanta itong yung hari ng Assyria. Umuwi ang mga opisyal ng Assyria nang mabalitaan niya na umalis na sa lakis ang hari ng Assyria. Nang siya ay magbalik, nadatnan niya na sinasalakay nito ang Libna. Dumating noon ang balita sa hari ng Assyria na sila'y lulusobin ni Haring Tirhaka ng Ethiopia. Kaya nagsugo siya uli kay Ezekias, no? At pinasabi ang ganito, huwag nang dayain ang iyong sarili na sa pamamagitan ng pananalig mo sa iyong Diyos ay maliligtas ang Jerusalem sa kamay ng hari ng Assyria. Alam mo naman kung paano natalo ang mga naunang hari ng Assyria ang ibang lupain. Hindi ka rin makakaligtas sa akin, sabi. Nailigtas ba ng kanilang mga Diyos ang Gozan, ang Haran, ang Rezeph at ang mga taga-Eden sa Telasar? Natalo ng aking mga ninuno. Nasaan ang mga hari ng Hamat, Aprad, Separbaim, Hena o Iva? So, yun ang pananakot ng hari ng Assyria na naman. Binasa ni Ezekias ang sulat na binigay sa kanya ng mga sugo ni Sinikrib. Pagkatapos pumasok siya sa templo at inilatag ang sulat sa harapan ni Yahweh. Nanalangin si Ezekias ng ganito, Yahweh Diyos ng Israel, nakaluklok sa trono sa ibabaw ng mga kirubin. Kayo lamang ang Diyos sa lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa. Ngayon, kayo ang lumikha ng langit at lupa. Pakinggan po ninyo ako. Yahweh, narinig ninyo
ang pag-alipusta ni Sennacherib sa inyo, Diyos na buhay. Alam po namin, Yahweh, na marami ng bansang winasak ang mga hari ng Assyria. Nagawa nilang sunugin ang mga Diyos ng mga bansang iyon sapagkat hindi naman talaga iyon ang mga dahil hindi naman talaga iyon Diyos ang mga iyon, kundi mga kahoy at batong inanyuhan ng mga tao. Kaya ngayon, Yahweh, iligtas po ninyo kami kay Sennacherib para malaman ng buong daigdig na kayo lamang ang kaisa-isang Diyos. Yun ang sabi ni Haring Hezekias. Tapos ito, nagpadala ng sugo si Isaias kay Sennacherib. Nagpadala ng sugo si Isaias kay Ezekias at ipinasabi ang ganito. Ipinasabi ni Yahweh ang Diyos ng Israel na narinig niya ang panalangin mo tungkol sa hari ng Assyria. Ito naman ang pinasasabi ni Yahweh tungkol kay Sennacherib. Pinagtatawanan ka ni Sennacherib na anak ng Zion, kinukutya ka at inililibak. Inaalipusta ka ng lungsod ng Jerusalem. Sino ba ang iyong nilalait at pinagtatawanan at hinahamak ng iyong pagsigaw? Hindi mo na ako iginalang, ang banal na Diyos ng Israel? Ang paghamak mo'y kay Yahweh, pinahayag ng iyong mga sugo. Ang pinagmamalaki mo'y maraming karwahe sa kanyang kaya niyang akyatin ang mataas na bundok ng Lebanon. Pinagputol-putol mo ang malaking cedar at malaking mga piling cypress doon. Napasok mo rin ang liblib na lugar. Makapal na gubat ay iyong ginalugad. Humukay ka ng maraming balon, tubig ng dayuhan ng iyong ininom. Ang lahat ng bati sa bansang Ehipto ay pawang natuyo ng matapakan mo, sabi ganyan. Tila hindi mo pa nababalita ng aking balak noon pa mang araw. Ang lahat ng iyon ngayoy magaganap. Matitibay na lungsod sa napapaligiran ng pader, napabagsak mong lahat at ngayoy bunto ng pagkawasak. Ang mga nakatira sa mga nasabing bayan, pawang napahiya at ang lakas ay naparam. Ang kanilang katulad ay kagabay at halaman lanta na sumipling pa lamang. Natuyong damo sa ibabaw ng bubong. Lahat ng ginawa mo'y aking nalaman. Ang pinagmulan mo at patutunguhan. Hindi na rin ligid ang iyong isipan. Alam kong sa aki ikay nasusuklam dahil sa matinding puot mo sa akin. Ang kahambugan mo sa aki di lihim. Ang ilong mo ay aking tatalian at ang iyong bibig aking bubusalan. Ibabalik kita sa iyong pinagmulan, sabi ng Panginoong Yahweh kay Sennacherib. Sinabi ni Isaiah sa haring ito, sinabi ni Isaiah, Haring Ezekias, ito ay magiging isang palatandaan para sa iyo. Sa taong ito, ang kakainin mo'y bunga ng mga supling ng pinag-anihan. At sa susunod na taon ay mga bunga rin noon. Ngunit sa 3 taon, maghasik kayo at mag-ani, magtanim ng ubas at kainin ang mga bunga niyon. At ang mga natirang buhay sa sambayanan ni Juda ay muling dadami, mag-uugat at mamumunga ng sagana. Makakaligtas ka sa Jerusalem, may matitirang buhay sa Zion sapagkat ito ang gustong mangyari ni Yahweh. Ito naman ang sinabi ni Yahweh tungkol sa hari ng Assyria. Hindi siya makakapasok sa lungsod na ito, ni makakatudla kahit isang palaso. Hindi niya ito malulusob ni mapapaligiran. Kung paano siya dumating, ganun din siya aalis. Hindi niya masasakop ang lungsod na ito.
Ipagtatanggol ko at ililigtas ang lungsod na ito alang-alang sa aking karangalan at alang-alang sa aking pangako kay David na aking lingkod. Nang gabing iyon pumasok ang anghel. Ito, pakinggan nyo. Nang gabing iyon, pumasok ang anghel ni Yahweh ang kampo ng mga taga-Syria, sa kampo ng mga Syria, no? At 185,000 kawal ang pinatay nito ng anghel ni Yahweh. Kinabukasan nang bumangon ang mga hindi namatay, nakita nilang naghambalang ang mga bangkay. Kaya nagmadaling umuwi sa ni Neve si Haring Senekrib. Minsan nang si Senekrib ay nanalangin sa templo ng Diyos niyang si Niskor, pinatay siya sa pamamagitan ng tabak ng dalawa niyang anak, no? Si Haring Senekrib ng Assyria, pinatay ng kanyang dalawang anak. Pagkatapos nagtago ang mga ito sa lupain ng Ararat, at si Esarhaddon ang humalili sa kanya upang sa amang si Haring Senekrib. Nang panahong iyon, nagkasakit ng malubha si Haring Ezekias. Dinalaw siya ng propetang si Isaias na anak ni Amos at sinabi sa kanya, ipinasasabi ni Yahweh na ayusin mo na ang iyong kaharian sapagkat malapit ka nang mamatay. Hindi ka nagagaling sa sakit mong iyan. Humarap si Haring Ezekias sa dingding at nanalangin kay Yahweh. Alalahanin po, sana ninyo, Yahweh, na namuhay akong tapat sa inyong buong puso ko pong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kagustuhan, at buong kapaitang umiyak si Ezekias. Hindi pa nakakalayo si propetang Isaias sa gitna ng bulwagan ng palasyo nang sabihin sa kanya ni Yahweh, bumalik ka, sabihin mo kay Ezekias, ang hari ng aking bayan, narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Kaya pagagalingin kita sa ikatlong araw, makakapasok ka sa templo, mabubuhay ka pa ng 15 taon. Hindi lamang iyon, ililigtas pa kita at ang lungsod na ito sa kamay ng Haring Assyria. Ipagtatanggol ko ang lungsod na ito alang-alang sa aking karangalan at sa aking pangako kay David na aking lingkod. Pagbalik ni Isaias kay Ezekias, inutos niya sa mga katulong ng hari na tapalan ng katas ng igos ang bukol ng hari upang ito'y gumaling. Ginawa nga nila iyon at siya'y gumaling. Tinanong ni Ezekias kay Isaias, ano nga palatandaan na pagagalingin ako ni Yahweh at makakapasok ako sa templo pagkalipas ng 3 araw? Sumagot si Isaias, alin ang mas gusto mong palatandaan ibigay sa iyo ni Yahweh? Ang aninong bumaba o umakyat ng 10 baitang? Sumagot si Ezekias, madali sa anino ang umakyat kaysa bumaba ng 10 baitang. Pababain mo ito ng 10 baitang, sabi ni Haring Ezekias. Nanalangin si Isaiah kay Yahweh at ang anino'y bumaba ng 10 baitang sa hagdanang inilagay ni Ahaz. Gumaling si Haring Ezekias. Tapos isang araw may dumalaw kay Haring Ezekias, no? At yung nabalitaan ni Merodach Baladan, hari ng Babylonia, at anak ni Baladan, na may sakit si Ezekias, kaya sinulatan niya ito at pinadalhan ng regalo. Ang mga sugo ni Merodach Baladan ay malugod na mga tinanggap ni Ezekias. Tapos ipinakita pa niya lahat ng kagamitan niya, lahat ng pag-aari ni Haring Ezekias, no? Pagkatapos nilapitan siya ng propetang si Isaias, tinanong, taga saan ba sila at ano ang sinabi nila sa iyo? Galing sila sa isang malayong lupain sa Babylonia, sagot ni Ezekias. Ano ba ang nakita nila sa iyong palasyo? Tanong ulit ni Isaias. Pinakita ko sa kanila ang lahat ng narito.
wala akong inilihim. Sagot ni Ezekias. Sinabi ni Isaias, pakinggan mo ang pinasasabi ni Yahweh. Darating ang araw na ang lahat ng nasa palasyo mo, pati ang tinipong kayamanan ng iyong mga ninuno ay dadalhin sa Babylonia. Walang maiiwan dito, pati ang ilan sa iyong mga anak na lalaki ay kukunin at gagawing mga yuniko sa palasyo ng hari ng Babylonia. Sinabi ni Ezekias, maganda naman pala ang pinasasabi ni Yahweh sa akin. Sinabi niya iyon dahil ang akala niya ay mananatili ang kapayapaan at katiwasayan habang siya ay nabubuhay. Tapos dumating ang araw na namatay na si Haring Ezekias. Ang iba pang ginawa ni Ezekias, pati ang pagpapagawa ng tipunan at daanan ng tubig papunta sa lungsod ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Namatay siya at inilibing na kasama sa kanyang mga ninuno. Ang anak niyang si Manases ang humalili sa kanya bilang hari. Pero alam niyo ba na ang kanyang anak na si Manases ay hindi sumunod sa kanya. Kung ano-ano ang ginawa ni Manases. 12 taon lang siya nang naging hari. Alam niyo bang nagpatayo siya ng mga Diyos-Diyosan? At kung ano-ano ang ginawa niya. At inilagay niya ulit sa pagkakasala ang mga taga-Israel, mga kung ano-ano mga Diyos-Diyosan ang pinagawa niya, at pinasok pa niya yung mga pinagawa niya mga Diyos-Diyosan sa templo, na ikinagalit ng ating Diyos dahil yun nga ay kasuklam-suklam sa kanya, hindi ba? Ayaw niya yung mga gano'n na sumasamba sa Diyos-Diyosan, sa mga ribulto, yung kay Asher. Ginaya ni Maneseo na anak niya ni Haring Ezekias, ginaya niya yung ginawa ni Haring Ahab ng mga panahon na yun, yung mga ribulto niyon. Kaya ito, ang pinagawa niyang ribulto ni Asher ay pinasok niya sa templong tinutukoy ni Yahweh nang sabihin nito kina David at Solomon, sa templong ito at sa Jerusalem na aking pinili mula sa 12 lipi ng Israel, ang lugar na ito ay pinili ko upang ako'y sambahin magpakailanman, sabi ng Panginoon. Panatilihin ko sila sa lupaing ibinigay ko sa kanilang mga ninuno kung susundin nila ang mga utos na ibinigay ko sa kanila sa pamamagitan ng aking lingkod na si Moses. Ngunit hindi sila nakinig. Sa halip ay sumunod sila kay Manase sa paggawa ng mga bagay na higit na masama sa ginawa ng mga bansang ipinataboy sa kanila ni Yahweh. Sa pamamagitan ng mga propetang lingkod ni Yahweh ay sinabi niya dahil sa kasuklam-suklam na mga bagay na ginawa ni Manase na hari ng Juda, na higit pa sa kasamaan ng mga Amoreo ay dahil sa pangunguna niya sa Juda upang sumamba sa mga Diyos-Diyosan, paparusahan ko ng matindi ang Juda at ang Jerusalem, sabi. Mababalitaan ito ng iba at sila'y kikilabutan. Paparusahan ko ang Jerusalem tulad ng ginawa ko sa Samaria at sa sambayanan ni Ahab. Aalisin ko ang mga tao sa Jerusalem tulad ng paglilinis sa pinggan. Pupunasan ko ito at pagkatapos itatakwil ko ang natitirang buhay sa kanila. Ipapasok sa kanilang mga kaaway. Gagawin ko ito dahil sa kanilang kasamaan mula pa nang iniligtas ko ang kanilang mga ninuno sa kamay ng mga Ehipsyo. Bukod sa pangunguna sa Juda sa paggawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh, na
Pakarami pang taong walang sala ang pinapatay ni Manase at halos napuno ng dugo ang mga lansangan ng Jerusalem. Ang iba pang ginawa ni Manase, pati ang kanyang kasamaan, ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Nang siya ay mamatay, inilibing siya sa hardin ng kanyang palasyo. Ang hardin ni Uza, ang anak niyang si Amon ang humalili sa kanya bilang hari. 22 taon gulang si Amon nang maging hari ng Juda. Siya ay naghari sa Jerusalem sa loob ng 2 taon. Ang ina niya ay si Mesulimet na anak ni Haruz, isang taga Jotba. Katulad ng kanyang amang si Manase, ginawa rin ni Amon ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Tulad ng kanyang ama, naglingkod at sumamba rin siya sa Diyos-Diyosan. Tinalikuran niya si Yahweh, ang Diyos na kanyang mga ninuno, at sumuway sa mga utos nito. Ang mga tauhan niya mismo ang nagkaisang paslangin sa kanya sa loob ng palasyo. Ngunit ang mga ito ay pinatay naman ng mga taong bayan. Pagkatapos ginawa nilang hari si Josias na anak ni Amon. At ang iba pang ginawa ni Amon ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Inilibing si Amon sa halamanan ni Uza at ang anak niyang si Josias ang humalili sa kanya bilang hari. Pagkatapos ni Haring Ezekias na sa paggawa ng kabutihan, ang kanyang anak naman ay naghari. Ngunit hindi sumunod sa kanyang mga ginawa, kundi ito ay nagpatuloy na gumawa ng masama, nagtayo ng mga Diyos-Diyosan, at nagpatuloy sa paggawa ng kasamaan. So yun ang kasaysayan ni Haring Ezekias, At napakaganda naman ng ginawa sa kanya. Nagpatuloy at binigyan pa siya ng buhay, Nanalangin talaga siya ng maayos, ng taimtim. At pinakinggan kagad siya ng ating Panginoong Yahweh at binigyan buhay pa siya dinagdagan pa ang buhay niya ng 15 years, At pinagtagumpay pa siya, Talagang nagtiwala kasi siya sa Diyos, At nanalangin siya, umasa. At binigay naman yun ng Diyos. Hiniligtas siya sa mga kaaway. Excuse. Kaya nga lang may napansin kayo doon na bakit niya ipinakita yung mga kanyang ari-arian, mga kayamanan, yung mga nakatagong kayamanan ng kanyang mga ninuno. Parang ipinagyabang pa niya yon sa ibang tao, Kaya yun ang sinabi sa kanya. Na ngayon nga na yung mga kukunin daw at dadalhin sa Babylonia ang mga kanyang kayamanan, Pero ang sagot niya, maganda naman pala ang pinasabi ni Yahweh sa akin. Sinabi niya iyon dahil ang akala niya mananatili ang kapayapaan at katiwasan habang siya ay nabubuhay. So, napakaganda ng ginawa kay Haring Ezekias, Pinagbigyan siya sa kanyang panalangin. Basta taimtim lang talaga tayong mananalangin. Taimtim ang ating pananalangin at pagtitiwala. Totoo sa ating mga puso at kaluluwa ang pagtitiwala natin sa Diyos. Ang panalangin natin ay kanyang ibibigay, Narinig naman natin dito. At patuloy niya tayong bibiyayaan, iingatan, ilalayo sa lahat ng klaseng kaaway, ito man ay nakikita o hindi. Ililigtas tayo ng Diyos kung tayo magtitiwala lamang sa Kanya, kung tayo mananalangin lamang sa Kanya. Manalangin ulit tayo. Samahan niyo ulit ako sa ating panalangin ngayong umaga. Ihanda natin ang ating mga puso upang ating kausapin ang ating Diyos. Yes, Lord, Father God in heaven, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbigay buhay sa amin lahat, O God. Lord, maraming salamat pong muli sa iyong mga salita na aming nabasa na naman ngayong umagang ito, Lord. Sa iyong mga salita na nagbigay buhay na naman sa amin, nagpatatag sa aming pananampalataya, nagbigay pag-asa na naman sa amin lahat, O Diyos. Napakabuti mo sa amin, O Father God, dahil binigyan mo kami ng babasahin, dahil binigay mo sa amin ang iyong mga salita, ang iyong mga kagustuhan, ang iyong mga balak
sa buong mundo, O Father God. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit, O God. Father God, salamat sa pagkakataong ito dahil narinig na naman namin ang iyong mga salita, Lord. Pinatatag na naman kami nito at binigyan kami ng pag-asa, O God. Salamat Lord. Salamat, salamat Lord. Salamat sa iyong mga salita, Lord. Lord, nawa nga lahat ng taong inyong ginawa ay bigyan mo ng tamang puso't isipan, malinis na puso, O God. Lumakad nawa kami ng matuwid at naway magtiwala lamang sa iyo dahil ikaw lamang ang aming Diyos na buhay, O God. Ikaw lamang ang Diyos, wala nang iba, Lord. Nawa lahat kami ay sumamba lamang sa iyo, magtiwala sa iyo, mahalin ka ng buong puso, O God. Tanggapin ang inyong anak na aming tagapagligtas ng buong puso't kaluluwa, O Diyos. Yan nawa ang aming gawin habang kami nabubuhay. Sampu ng aming mga mahal sa buhay, O God. Sampu ng aming mga anak, Lord. Aming mga kaapo-apuhan, O Lord, naway iyon din ang aming ituro sa kanila na sumamba manampalataya sa iisang Diyos lamang at magtiwala sa iyo at tanggapin ng buong puso't kaluluwa ang aming Panginoong Hesukristo, O God. Salamat Lord dahil iyon ay tinuturo mo sa amin. Salamat Lord dahil yun lamang ang tanging makapagliligtas sa amin ang tanggapin namin ang aming Panginoong Hesukristo ng buong puso't kaluluwa, O God. Ang sumamba lamang sa aming iisang Diyos, yun ay ikaw, O God, na nagbigay buhay sa amin lahat, O God. Alam ko pong naririnig mo po palagi ang aming mga panalangin, lalong-lalo na ngayong umagang ito at sa lahat pang mananalangin, Lord. Alam kong pakikinggan mo rin sila at bibigyan ng isa pang pagkakataon kaming lahat, Lord, sa aming mga buhay ay kami ay magiging maayos, masaya, maunlad uli, Lord, ang aming bansa, ang buong mundo at magiging tagumpay kami laban sa aming kaaway na hindi nakikita ngayon na virus na nCoV, O God. Pagtatagumpayin mo kami, sasamahan mo kami sa labang ito, O God, dahil kami inyong mahal, O God. Dahil sa inyong kabutihan at pagmamahal sa lahat ng tao, O Diyos, kami nagtitiwala at umaasa sa iyo, O God. In Jesus' name, Father God, kami magtatagumpay. In Jesus' name, Father God, kami magiging maayos uli, O God. In Jesus' name, tagumpay namin sunod-sunod, Father God. In Jesus' name, Father God. Salamat, Lord, sa inyong kabutihan at pagmamahal sa amin, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Please, Lord, always bless us all and guide us all, Father God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Lord, sineselyuhan ko na ng banal na dugo ng aming Panginoon Kristo ang aming panalangin ay tagumpay na. In Jesus' name, Father God, in Jesus' name. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen, and Amen, and Amen. Amen. Salamat pong muli sa pagsama nyo na naman sa ating Bible reading ngayong umagang ito. Salamat. At sa mga bago pa lang sa aking channel ay mag-subscribe po kayo, i-like nyo po ang ating mga videos at click nyo na rin yung notification bell para updated po kayo sa iba pang mga i-upload kong mga videos. Salamat pong muli, mabuhay po tayong lahat at God bless po sa ating lahat. Salamat po.